Kaya na ba ng Philippine military ang China? So ito yung mga maiinit na balita sa ngayon, no, sa ating bansa, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. So ito ang bibigyan natin ng reaction video. Pwede rin kayong bigay ng comments, komentaryo, reaction dyan sa baba para makita rin ng taong bayan kung ano mga nasa loobin nyo. Okay, itong bibigyan natin reaction video. Ito galing kay Soksay TV. So, please paki-subscribe din sa kanya. And also, siyempre, don't forget to subscribe to our YouTube channel kay Master Jet TV. Okay? Bago tayo mag-umpisa, like and subscribe na lang muna. Okay? Sa ating YouTube channel. Okay, umpisa na natin Ayon sa Defense Minister ng China, malapit na daw silang mapuno. Matagal na silang nagtitimpi sa mga bansang nanghihimasok at patuloy na panghahamon ng ibang bansa sa South China Sea. Ang pagpaparinig ng China ay malinaw na para sa Pilipinas at US na parehong dumalo sa nasabing convention. Yayabang talaga nito mga China, no? Kala mo naman napakalakas na nila sa buong mundo yung kanilang military. Mga ungas. Pinalagan pa ng China ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ungkol sa banta nitong i-detain ang mga trespasser sa South China Sea. Ayon kay Marcos, ang tingnan mo ang China, nagpalabas pa ng batas sa kanila na i-detain nila ang mga Filipino fisherman o nanghihimasok sa kanilang teritoryo. Isinasakop na nila yung buong West Philippine Sea, pati yung ang ating exclusive economic zone, pati daw doon manghuhuli daw sila. Mga ungas pala yung mga Chino na yan. Wala naman sa batas o international ang kanilang ginagawa. No, kung pwede pala magmura, nako, itong Chino na to, sarap pabayuhin ng ng mga ambot. Itong hakbang ng China ay hindi katanggap-tanggap at labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Kung magkaroon ng matinding tensyon at sumiklab ang matinding away sa patuloy na pag-aagawan ng West Philippine Sea, nakikita na ang panggigigil ng China sa Pilipinas ay maaaring magbunga ng karahasan. Itong mga Chino na to, kung napapansin nyo, mga para silang mga walang common sense. Sinabihan na nga sila ng na ating mga highly Armed Forces of the Philippines official, AFP official, na yung mga Chino parang di ba? Yung mga Chino parang mga walang utak. Di ba? Nonsense, sabi. Parang sila walang common sense. No? Para silang mga mukmafi. Kumbaga sa Saudi kasi dati akong trabahador dati akong nagsa-Saudi. Ang tinatawag sa amin sa mga walang utak mga mukmapi. Mukmapi yung mga ganyan, Kaya nga itong mga Chino para mga mukmapi, no? Kaya sa nagbabadyang panganib at tensyon sa West Philippine Sea, gaano nga ba kahanda ang ating bansa? Masisiguro ba ang ating kaligtasan kahit na may matinding banta? Gaano nga ba kalakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Okay. Soksay TV Protecting the people, securing the state. Yan ang panata ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Yes, yun. Layunin nito na protektahan at pagsilbihan ang bansa laban sa terorismo at pananakop ng ibang mga bansa, lalo pa at tumitindi ang girian at digmaan. Ang presidente ng Pilipinas ang nagsisilbing Commander-in-Chief ng AFP. Siya ang gumagawa ng mga pulisiyang militar kasama ang Department of National Defense. Ginawa ang hukbong sandatahan dahil sa National Defense Act of 1935 na naglalayong makabuo ng Independent Philippine Military. Marami sa mga simbolo ng militar ng Pilipinas ay mula pa noong 1892 nang itinatag ni Bonifacio ang Katipunan na naging simula ng Revolutionary Philippine Army laban sa mga Kastila. Pagkatapos, itinatag ni General MacArthur ang Philippine Army noong 1935 na naging bahagi ito ng US Army Forces mula sa 1941 hanggang 1946 na nagdulot ng kalayaan sa Pilipinas. Kasama ng Ang Philippine Army at ang US Forces noon,
Talaga matagal na pala silang magkasosyo. Hindi, ibig sabihin magkakasosyo, magka-alay forces, no, mula pa noon yung digmaan na World War II. Philippine Navy at Army, itinatag ang Air Force noong 1947 at ang Marine Corps sa ilalim ng Navy noong 1950. Noong 2023, ipinasa ng Kongreso ang pagdagdag ng 6 billion pesos pondo ng AFP na ngayon ay may kabuuan ng 45 billion pesos. Ngayong 2024, isa ang defense sector sa magkakaroon ng mas mataas at prioridad sa pondo ng gobyerno kasama ng transportasyon at edukasyon. Tama yan, no? Tama yung ginagawa ng gobyerno, no? Dapat taasan ang budget ng military, no? Hindi katulad ng mga nagdarang administrasyon, puro mga bulsa lang nila ang kanilang iniintindi. Dapat priority nila itong mga external defense. So mahalaga yan kasi nga itong Chino na to talagang maganid sa teritoryo to. So kailangan talaga to depensahan to. So kaya tamang-tama, no. Buti na naging presidente si Bongbong Marcos, no. May malasakit sa taong bayan, sa inang bayan, no? Kung ihahalin tulad sa buong mundo, ang Pilipinas ay ika-third out of 145 na may pinakamalakas na sandatahan. Meron itong rating na 0.4691 mula sa Global Firepower Review, kung saan ang score na pinakamataas ay 0.000. O yan, tingnan nyo. Sa index sa buong mundo, ang Pilipinas ang kasama sa military, may military power sa buong mundo. Isa sa mga may military power. Kung ihahalin tulad sa US, ang rank 1 sa buong mundo. Ito ay may score na 0.0699. Sa laki naman ng populasyong militar, ang Pilipinas ay mayroong 155,000 active duty personnel at mahigit 100,000 reservists. Ika-anim ito sa may pinakamalaking hukbo sa Southeast Asia. Wow. Meron itong mga military vehicles tulad ng Sabra light tank, M113 isang armored personal carrier, at KM450 na mga tactical military vehicle na nanggagaling sa Japan at USA. Mayroon din silang self-propelled mortars, towed mortars at traditional mortars. Ang ibang supply ay nanggagaling pa sa Israel tulad ng Atmos 2000. Air Forces. Meron itong 33,500 na miyembro, 169 aircraft, 26 dito ay mga attack units. Parang dumadami na yung ating mga helicopter, no? Helicopter na panggera, no? So medyo magandang pangitain. 18 para sa transport units at 24 sa trainers. 3 special mission aircraft at 98 helicopters. Ayun lang yung pinapakita ng panahon pa ng World War II. Kung sa jet fighters naman, ang Pilipinas ay merong KAI-T-50 na nagmumula pang Korea at OV-10 Bronco mula sa US, Hermes 450 at 900 mula sa Israel. Yan ang pinaka-high-tech ngayon. Yan ang mga drones, Hermes drones. At MD-500 sa US. Isa sa pinaka-pinahahalagahan ng Air Force ang Spider MR Surface to Air Missile System dahil ito ayan ang pinakamagandang nabili ng Pilipinas, no? Ayan ang air defense, yan, air surface to air missile galing sa Israel. Ayan ang bumabanat, sumasalo ng mga missile na papunta dito sa Pilipinas. Ayan yun. Itong isa sa pinaka-advanced na teknolohiya sa Pilipinas. Mula din sa USA ang mga pinaglumaang P-51 Mustang at Northrop F-5. Navy. Dahil ang Pilipinas ay isang malaking grupo ng mga isla, dahilan ito sa kritikal na trabaho ng Navy. Ang Navy ay may mahigit 25,000 na miyembro at sikat na mga vessel, tulad na lamang ng tinatawag na Jose Rizal class frigate na gawa ng Hyundai Industry sa Korea.
at isa rin ang Conrado Yap-class Yung. corvette. Nagbabalak rin ang Navy na kumuha ng iba't ibang submarines upang mas palakasin pa ang defense nito sa dagat. Sa kabuuan, merong mahigit 250,000 na sandatahang lakas ang bansa, 100,000 active, 100,000 reserves, at 50,000 paramilitary forces. Ang Pilipinas So, marami na rin, no? 250,000 military personnel. Marami na rin, pero kung ikukumpara mo sa ibang bansa, no? Mas marami sa ibang bansa. Talagang priority ng mga ibang bansa kanilang military forces, no? Pinaglalaanan nila ng mga malaking budget kasi yung iba hindi corrupt na bansa eh. Talagang paglalaanan nila ng budget ang kanilang military. Ngayon. ay isa sa mga pinakamataas na bilang ng military manpower na may ranggo na 28 sa buong mundo dahil sa 48 million na bilang nito. Dahil ito sa lower age requirements at NSTP ROTC program. Pagtulong ng Pilipinas sa Korean War. Pagpupugay naman ang natanggap ng Pilipinas nang tulungan nito ang South Korea noong bumugso ang North versus South Korean War. Pilipinas ang pinakaunang bansa noon sa Asia na nakinig sa United Nations na tulungan ang South Korea nang sakupin ito ng Chinese at North Korean Communist. Bilang kapalit, Yun tumulong pala noon unang mga dekada, no. Tumulong ang Pilipinas sa South Korea sa digmaan. So talagang masasabi natin na ang Pilipinas ay may sinasabi din, no. Talagang may sinasabi pagdating sa mga military. So kulang lang talaga sa atin yung mga gamit. Mga gamit pandigma ng mga bagong hindi sa digmaan kasi hindi naman kailangan tapang eh. Hindi lang natin kailangan ng tapang, kundi kailangan din natin ng gamit. Mga sophisticadong gamit, mga modelong gamit, no. Kung matapang ka nga kung wala ka ng mga gamit mo, mga panahon pa ni kopong-kopong, ano mangyayari nun? Ipatay ka rin. naging malapit ang dalawang bansa. Sa katunayan, ang South Korea ay active donor at supplier ng mga armas sa Pilipinas. Tulad na lamang ng F-5A/B jet fighters, P-41 trainer planes, BRP Conrado Yap, or PS-39. Nagbigay rin ito ng maraming small arms, armored tactical vehicles, missile frigates at multi-role fighters. Yun. Noong 2017, binigyan din ang bansa ng 12 FA-50 Fighting Eagle light Yun. fighter jets. Pilipinas at Talagang tinutulungan din tayo ng South Korea pagdating sa military equipment. So talagang natin ang South Korea talagang maasahan din na kaibigan ng Pilipinas. at USA relations. Mahigit sa sandata at tangke ng Pilipinas ay nanggagaling sa USA. Noong 2017, binigyan ng USA ang bansa ng mga armas para matulungang labanan ang teroristang grupo noon sa Marawi City. Mahigit 30 years na nang tuldukan ang pagsakop ng USA sa Pilipinas. Ngunit sa nagbabadyang panganib at kakulangan sa kakayahang depensahan ng sarili, nangangailangan ng Pilipinas ng higit na tulong mula sa ibang bansa. Siyempre naman, talagang kailangan ng Pilipinas ang tulong ng ibang bansa. Kasi nga wala tayong mga bagong gamit. So talagang aminin man o hindi, mahina ang ating military force pagdating sa external defense. So matapang lang tayo sa kapwa Pilipino. Pero pagdating sa foreign power na, ayun na nga, binobomba na lang tayo ng water cannon. Diba? Lalo na sa US. Nagkaroon ng dalawang bansa ng Mutual Defense Treaty noong August 30, 1951. Ito ang kasunduan na magtulungan kung sakaling ang isang bansa ay nanganganib mula sa teroristang pag-atake. Sa mas lumalalang tensyon ng Pilipinas laban sa China, inaanyayahang muli ng bansa ang USA na magkaroon ng karagdagang base militar sa Pilipinas upang makatulong laban sa nagbabadyang pag-atake ng China. Sa ngayon, meron ng 5 military bases ang Amerika sa bansa at naglalayong mas madagdagan pa ito ng Wow, mayroon na tayong military bases. So 5.
sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So maganda yan, no? Maganda yung ginawa ni PBBM. Talagang saludo tayo kay ating presidente na si Bongbong Marcos, no? So talagang mahal niya ang kanyang bayan. Katulad ng pagmamahal ng kanyang tatay noon. Apat sa binabalak na lokasong Cagayan, Isabela, Zambales at Palawan. Ang 5 base ng militar sa ngayon ay ang 4th Magsaysay, Basa Air Base, Benito Yun. Ibuen Air Base, Antonio Bautista Air Base at Lumbia Air Base ng Palawan, Pampanga, Nueva Ecija, Visayas at Mindanao. Anya ni Kenneth Falve Montojo, ang expert sa Filipino politics at senior lecturer sa Santa Clara University, ang sistemang kasunduan na ito ay isang win-win na sitwasyon. Dahil sa tensyon ng China at USA, ang Yun. MDT, Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. Yan. Ayan ang ating pag-asa laban sa mga Chino. So, once na nagkagipitan sa West Philippine Sea, so mag-i-invoke ang Mutual Defense Treaty. So, talagang papasabugin na ng Amerika at ang ally forces ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Hindi lang mga barko sa West Philippine Sea na palulubugin nila, kundi yung buong China na siguro mga buong bansang Chino tutunawin yata nila sa sobrang kulit. Sa sobrang kulit ng itong mga Chino na to. base ng militar sa loob ng Pilipinas ay mas nakakapagbigay ng benepisyo sa USA laban sa nagbabadyang atake mula sa China. Sa pagdagdag lalo ng mga base militar mula sa USA, mas nakakapagbigay ito ng mas malakas at mas matibay na sandatahan. Sa ngayon, meron ng 500 na US military personnel sa Pilipinas. Matatandaan na sa pamumuno ni Duterte, mas naging pro-China at anti-US ito. Oo nga. Yung panahon ni administrasyon ni Duterte, nakapagtataka, no? Talagang pro-China siya. So kaya ang daming mga pugong pumasok noon. Grabe. Halos puro mga inchik ang nakikita mo sa buong paligid ng Pilipinas. Binanatan nito noon na paalisin ang mga US military sa bansa. Ngunit ngayon sa panahon ni Marcos, mas interesado na ito sa pakikipag-ugnayan sa USA. Makikita na ang Pilipinas ay may kaya, lakas at galing kung pag-uusapan ng lakas ng sandatahan. Yan, pagdating kay Bongbong Marcos, ayan ang magandang ginawa ng isang presidente, no? Na talagang nakipag-ugnayan na sa Amerika para nga ay tulungan tayo sa pagdating sa military defense. So okay talaga si Bongbong Marcos, no? Talagang maka-US. Ngunit isang malaking dagok ng bansa ang palaging pagdepende at asa sa lakas at tulong mula sa ibang bansa. Ayon sa datos, nasa rank 4 ang Pilipinas sa may pinakamalaking shipbuilder sa buong mundo. Ito ay malaking potensyal ng bansa upang mas paigtingin palalo ang ating sariling mga gamit sa depensa. Oo nga, no? Sa buong mundo, ang Pilipinas ang pinaka magandang gawing shipbuilder ang Pilipinas. So, kung susuportahan talaga ng gobyerno, no? Diyan lang sa ating bansa, no? Diyan nagagawa ng mga malalaking barko ng mga pangdigma. So, pwede pala yan, no? So, talagang disitido ang gobyerno natin na talagang gumawa ng mga pangdepensa, external depensa, talagang magagawa. Huwag lang sasamahan ng mga buhaya ba. Ayun. So kaya tuloy napupurnada yung ang proyekto ng gobyerno dahil sa mga buhaya. Malaki rin ang epekto ng budget sa pagkakaroon ng mas moderno at mas malakas na sandatahan. Dahil sa limited budget ng Pilipinas, hindi masyadong nabibigyang pansin ang pagpapabuti pa ng ating lakas sa depensa. Sa mga nabanggit na kakayahan ng ating bansa, ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan upang masigurado pa ang ating kapakanan at kaligtasan? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless. Okay, no? So tignan nyo naman, no? So kung talagang kung tutusin, hindi pa natin kaya maipagdigma sa mga Chino.
Kasi medyo kulang pa tayo, no? Kulang pa tayo sa depensa, sa mga military equipment na mga bagong mga baka makabagong armas tulad ng mga missiles, mga destroyers, mga fighter jets. Kulang na kulang talaga. So talagang kailangan pa natin si Uncle Sam. So tama-tama yan, no, ginagawa ni PBBM na makipagkasundo sa mga malalakas na bansa, no? Okay? So hanggang dito na lang tayo mga guys, no? Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga video o trip nyo yung mga ganitong mga video, komentaryo, please bago tayo magtapos like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos.